morning po. Good morning. Sa mapagpalang umaga, binigay sa atin ng Diyos sa ito. Tunay ang kaibuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Patuloy na tayo binibigyan ng kalakasan sa pangaraw-araw. Kaya maraming balik natin sa Panginoon ang mataas na papuri pa sa salamat sa umaga ito. At ating alalahanin ng kanyang kahangahan ng mga ginawa sa buhay natin sa isang linggo, pagbibigay niya ng biyaya, ng kalakasan sa atin. Ganyan din yung mga pagpapalang ibigay niya. Mga pagsubok na patuloy na tayong ginagabayan. Basahin ko naman po sa mga awit na 50. Sa banal na templo na ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lahat. Lakas na taglay, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila, purihin ang tugtog ng mga trompeta, awitan at sasali ng alpa at lira, tutugtog ng tambol, magsayaw, purihin ang mga alpa at lahat ng lahat ay tutugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang sa lakas ng tugtog ng siya ay papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Tayo po'y sumandali na lang. Maraming Diyos, maraming salamat sa iyong tututingang dorong kapilahan sa ating buhay. Salamat sa pagbibigay ng magandang umaga sa ating Panginoon. Sa pag-iingat po sa buong naman kami na dito, Panginoon, muli lumalapit ng paglilinis sa aming karamihan ng mga po, mga aming nagawang kamalian, sa aming kapwa, sa mga nanalita, sa aming buhay doon. Kami ay tumuloy na lumalapit sa iyo, kami ay pinisin, Panginoon, Diyos, kayo din po. Kami ay bibigyan ng puso, patuloy na hanggang makinig, patuloy na hanggang makinig sa iyo, Panginoon. Tulungan po maraming mga kapatid na hindi ko namin kasama ng puso na samahan sa kanilang pagparito. Ngayon din po, palalahanan ng ba na nakakalimot kung gano'ng kahalaga, Panginoon. Pagsama-sama ng purit at salamat sa ito sa siya, Panginoon. Tulungan mo po sila, ang kanilang mga puso ay bibigyan ng paalala ng Panginoon. At ikaw ang tanggap ang Panginoon sa aming kalagitnaan ng distractions, sa aming kalagitnaan ng aming ginawang si Panginoon upang ang mga salita may aming kantal sa aming puso at namin ito ang isa pang mga Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabot ng Panginoon sa bahay. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon sa Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ready na po tayo pupurihan muli ang ating Panginoon ngayong umaga. Kaya sabi sa Psalms 95:6, come, let us bow down and worship, let us kneel before the Lord our Maker. Let's leave behind muna our worries, our busyness, our distractions that nagiging hindrance para i-worship ang ating Panginoon ngayong umaga. Kaya naman, pinakayahan ko ang bawat isa na tumayo at sabay-sabay natin siya papurihan. Let's give our hearts to Him. For He deserves all His praises and worship para sa Panginoon. Kaya true worshipers will worship in spirit and in truth. Let us embody that verse. You set time into darkness. Open my eyes, let me see beauty that its heart adore you. Hope of advancement with Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether
of days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Come we will pray to the earth created, all for us we can go. Verses 9 to 10, nakita na dyan ng isang napakalaking tao na every nation, every tribe, every people and languages na nagsusuro sa Panginoon at universal Panginoon. Jesus Christ, papalapit na natin ng mag-spend sa Panginoon at pagkikaroon na
Let's reflect the greatest love that Jesus has put for us. And going to Romans 5:8, which has but God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya naman, we worship him above everything else in this world. Lord. We continue to give you praise. We continue to believe ourselves from God and Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. We worship you this time. Lord, we open our hearts to you this afternoon.
Let us not only hear it, but let us embody it and let us apply and change. Let us change our lives for the Lord. And with Heavenly Father, may you remove every distractions from the Lord as you speak on us through the Holy Spirit from the Lord. Help us not only to hear your word from the Lord, but to live it every day of our lives from the Lord. To you be all the glory and praise and the honor only from the Lord. Amen and amen.
Okay. Hello. Hello. Yan. Good morning po una sa Panginoon, of course, at sa ating lahat narito, hindi nakakalimot sa gawain niya. At sa ating praise and worship team, presider, tunay nga patuloy kayong pinagpapala ng Panginoon, kayo nagpapagamit sa Kanya. At sa ating pong lahat. Once a month, we share one sermon about evangelism, soul winning, and witnessing. Sabi nga about soul winning, a church doesn't soul winning or has no soul winning is slowly dying. Nababasa niyo ba yun sa FB? Slowly dying. Unti-unting mamamatay kapag ang isang simbahan ng Panginoon ay hindi umaabot, hindi nakikibahagi, nakikiisa sa layunin ng pagligtas ng Panginoon sa sangkatauhan. Yun po yung evangelism, soul winning, and witnessing. Not only discipleship, inseparable po yun. Ang evangelism and discipleship. Kaya pwedeng tawagin ng Panginoon sa ibang lugar. So, mangyayari sa church sa kanyang pinagmulan. So, mababawasan. Tama? Come and go. Iba naman, manghihina, will depart. Ang iba naman, talagang as in, wala na. Okay? Babay na. So, kaya, hindi pwede po, hindi tayo mag-evangelize. Hindi po pwede tayo soul winning. Okay? Kaya, makibahagi tayo. Ang trabaho lang po natin, hindi tayo after sa result, after tayo sa mandate ng Panginoon. Na, anong first word doon sa mandate natin, Great Commission? Go. Yung dalawang letter lang yon, napaka-halaga doon, no? Napaka-action word yun eh. Hindi sinabi doon, do. Do, pwede kasi gawin lang natin dito yan eh. Pero sabi doon, go. Lumabas kayo. Hindi pa nga tayo pupunta sa ibang lugar na nakakaya yung ating buhay. Tama? Mga katulad ni Hudson Taylor, diba? Adoram, Hudson, yung mga great missionaries, and others. Talagang tinayaan kanyang buhay. Yan, si David Livingstone. Okay? So, why evangelism matters more than ever? So, pang-apat na po ito. Pang-apat na po itong sermon series about evangelism, soul winning, and witnessing. Yeah. Let us pray. Heavenly Father, we lift up you, Lord. This message of yours about evangelism, soul winning, witnessing, reaching out for Christ here and beyond. Salamat dahil meron kami isang sermon once a month na nagpapaalala sa amin that we are not here in these four corners of this building para lamang for our enjoyment, for our comfort, but it's not enough. Nandito lang kami dahil inatasan mo kami umabot. Kayo ang nangunguna, umabot ng mga kaluluwa na idulog o dalhin sa inyong paanan. Kaya dalahin ko, Diyos, ang patnubay ng Banal na Espiritu ang gumabay sa amin sa pakikinig, sa aming paningin, at sa aming puso na nakapokus sa inyo, O Diyos. Alam namin ang kaaway na kami ay out of focus, kaya natrabaho niya, pero hindi kami
mapapagambala sa kaaway. At even ourselves, one of our enemies, that we will continue to focus our hearts and minds as we listen and meditate the words of yours. In Jesus' name we pray. Amen. So why evangelism matters more than ever? Yeah. So Romans 10:14 to 15. Yan. Yan po ang ating isa sa mga Bible references. But how will people call on him in whom they have not believed? And how will they believe in him of whom they have not heard? And how will they hear without a preacher or messenger? So, hindi lang po tinutukoy dito yung preacher na pastor, kaya merong messenger. Lahat po ito. Sa lahat ng mga niligtas ng Panginoong Hesukristo ay mga mensahero. Kahit saan po man tayo naparoon o maparoon. And how will they preach unless they are commissioned? Commissioned na ba tayo? Kasi past tense yan eh. Na-commission na ba tayo? Yes, through the Great Commission. Sabi ng Lord, Jesus Christ, before He ascended to heaven, go and make disciples. Sinabi niya ba yun sa mga disciples lang niya? May disciples? Hindi. There were 500 believers of Christ during that time. So, it's for all. Kung paano ang kaligtasan ay para sa lahat din ng sino mang mananampalataya o mananalig kay Kristo. And sent for that purpose, just as it is written and forever remains written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Of good things. Yan. Kita nyo? Walang kapares ito. Kung kayo man pupunta sa mga foot spa, iba, pupunta sa foot spa, magpaparelax ng mga paa. Kasi nga, all throughout the day or week, pagod. Paa ang unang hinihilot eh. Kasi yan yung unang naka sa ground. Tama? Walang kapares na sa foot spa ito. Dahil sinabi ng Biblia, how beautiful are the feet of those. Kahit hindi ka pa nagpapa-manicure ba yan? Sa kamay manicure, no? Sa paa, pedicure. Kaya, mapalad po ang mga nagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. So, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Kung wala pa silang, o paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Naalala ko si Felipe, no? Sa eunuko. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Yan, ito pa ang isa. Kaya siguro, hindi nakapagpapakinig sa iba dahil hindi nakikinig sa mga nangangaral patungkol sa ganitong bagay. Walang maipakinig sa iba. Okay? Kaya, ang may pandinig, sabi ng Biblia, ay makinig. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Sinugo lang ba ang pastor o leaders ng church? Hindi, tayong lahat. Kaya ang tanong, sa tanang buhay mo bilang mananampalataya, kung ilang taon na yan, may nadala ka na ba sa Panginoon? Kung matagal ka na, parang nakalungkot kung isa lang ang nadala mo. 10 years, 15 years ka ng Christian. Ang nadala mo pa, sa tingin nyo ang nadala nyo, na iisa. Hindi ko na sasabihin, baka may matamaan. Okay? Make a realization, reflection in your spiritual life. Kung kapatid ka sa Panginoon. Tulad ng nasusulat, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kasi po, exclamation point eh. So ating proposition, ang banghelismo ay hindi lang isang misyon. Witnessing or soul winning. No? Ito ang tanging daan.
Inawit natin kanina, one way, tanging daan o isang daan, upang makilala ng lahat ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Pagdating na sa langit, anong pinakamalungkot na sasapitin ng isang sasabing mananampalataya pagdating sa langit? Ha? Siya lang ang papasok? Diba? Siya lang ang papasok sa langit? Pwede ba yon? Dumalo ko lang sa isang iglesia na Christ-centered, meaning binabahagi si Kristo sa iba. Part ka na nun. Hindi ka papasok na mag-isa. Otherwise, as a member, technically lang, not in the heart, not in the book of life. Kaya pagdating sa book of life, hindi ka nakalista. Ang nakakalista ka doon sa church members ng church. Membership. By the way, next Sunday, nakaroon tayo ng membership meeting. Quarterly po yan. Quarterly. Kaya sa ating announcement, may announcement ang ating secretary, church secretary and chairman, para ma-transmit sa inyo yung aming pinag-usapan last Sunday. So, ganun po, kailangan sigurado tayo na nakatala ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Hindi sa aklat ng simbahan. Ha? Kasi pag gano'n, probably, pag ayaw mo na dito, lipat ka naman sa kabila. Ayaw mo naman sa kabila. Anong tawag sa gano'n? Ha? Anong Christian yon? Ha? Grasshopper Christian or Christians. Kaya nga, ang mundo ngayon ay puno ng ingay, at distractions. Mga gadgets, social media, balita, mga Senate drama. Buti na tapos na. Pero yung isa mumiyaw-miyaw pa, hindi matanggap ang pagkatalo. At lahat ng mga bagay na sumasakop sa atensyon ng mga tao. And last Friday, tama? By the way, Friday na yung ating prayer meeting, ha? Pakisabi nyo sa kayong katabi, baka hindi pa alam. Huwag nyo nasabihan yung ma-attend lagi. Yung mga bihira nang ma-attend. Friday na, 7:30. Kasi, yumuyo yung isa dyan, dahil sa kanya. Kasi nga, taga-Ateneo to Atenista to Pagka hindi natin naaalagaan to, baka yung Atenista maging satanista no? Joke lang. Pero, sabi nga, isa lang. Sa 99, isa. Diba? Napakalaga ng isa Sa isa. Madala sa Panginoon. Mahalagaan. So, gano'n patindi. Ang Panginoon sa isa lang. Nagbubunyi na. Diba? Sa langit, pag isa lang naligtas, ang mga anghel sa langit ay nagbubunyi, nagdiriwang. Kaya nga, pero sa kabila ng lahat, ito ay may isang bagay na mas mahalaga. Ano yon? At hindi dapat mawala ng halaga. Ang ebanghelismo. Ang soul winning o hirap Tagalogin ng pagpapanalo ng kaluluwa. Pag-abot ng kaluluwa na lang, At pagsasaksi, saksi. Bago tayo maging successful, magsaksi muna tayo. O maging success, magsaksi muna tayo. Okay. So, bakit nga ba mahalaga ang ebanghelismo? Bakit ito ay mas kailangan ngayon kaysa dati? Pag nag-aaral po kayo ng church history, tapos yung mga prominent, well-known missionaries, talaga most of them galing sa mag-iisip ka, bakit iniwan nila ang kanilang profesyon? Like David Livingstone, he was a doctor. Iniwan niya, punta sa Africa. Okay? It's all about calling. No? And the degree of our faith. Of our faith. Nalala ko tuloy yung tatay ko, kumbay pa. Balik ka sa construction, balik ka na. Kasi nga, supervisor siya pagka may project ako. So, hindi lang mo na masabi na, hindi ka na lang bumunta dyan, mag-pastor.
wala kang mahihita dyan. Na ganun. Pero, kalaunan, naunawaan niya. Naunawaan niya yung pagkatawag sa akin. Kaya sa Romans 10:14 to 15, tinalakay ni Pablo kung paano ang mga tao ay hindi makakilala kay Kristo kung walang magtuturo, walang mangaral sa kanila. No? Walang magsesermon na parang katulad ng mga nanay. Magaling mag-sermon message sa mga nanay natin. Umaga pa lang. Kaya nga, bakit mas malaga ang evangelismo ngayon kaysa dati? Sa Luke 10:25-37. Okay? Ano ba yung sinabi sa Luke 10:25-37? Yeah? Nga pala, wala tayong Bible reader kanina. Anyway. Si Abu sana, kaya pause na pawis. Lagay tayo ng, ng electric fan. Pawis na pawis eh. Kasi wala. Anyway, sige. Noted. Luke 10, tama? 25-37. Ayan, si Apostle Luke, doktor yan eh. No, Dr. Luke ay isang apostol na doktor. Kaya mahusay magsulat yan. Sabi dito, na 25, ang talinghaga ng mabuting Samaritano. At may isang dalubhasa sa kutusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So, nagsisimula sa tanong talaga eh. Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi, ang haba pala nito, no? At sinabi sa kanya, tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi niya, na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? So sumagot si Jesus, may isang tao bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Ito yung binugbog, no? Tapos may dumaang Pariseo, hindi tinulungan. Tapos sino yung tumulong? Basahin natin. Kaya din ang isang Levita, yung Pariseo na pari, yung isang Levita, dumating siya sa lugar ng ayon, at dumaan, wala lang. Subalit ang isang Samaritano. Ano ba yung Samaritano? Sino ba sila? Ito yung mga outcast sa lahi ng Israelita, Hudyo. Kasi, mixed breed ng Gentiles and Jews. Okay? Kaya kinonsider silang outcast at di mananampalataya ng mga Hudyo. Kasi ng mga Pariseo. So, ang tumulong yung pang outcast, yung pang considered as hindi tinatanggap bilang mga bayan ng Diyos. So, sa madaling salita, kaya kailangan nating ibahagi si Kristo sa iba. Kaya ano ang unang dapat nating tandaan? Una, ang pagkakataon ay limitado. May mga kwento na hindi niya na-share agad-agad. Then, malaman niya yung dapat niyong masyaran ay nadisgrasya, nasagasaan. Intindi ng kanyang, pagsisisi na bakit man lang hindi ko na ibahagi si Kristo bago siya namatay. Kaya ang buhay natin dito walang katiyakan eh. Kaya may chance tayo, may opportunity, no, na may share si Christ. Share it, no? Because
opportunities are limited. Kaya sabi doon sa verse 14 ng Romans chapter 10, how then can they all call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? Bagamat naririnig ng iba, siguro, ganyan. Pero iba pa rin yung close, no? Sharing sa tao. And tayo man dito ay inihanda ng Lord through seminars, through trainings, diba? On how to share the gospel. Naalala ko ba yun? Marami tayo doon, dito. How to share the gospel. May iba't ibang klase, may ano yun, hand evangelism, ano pa, yung pinaiksing evangelism explosion, EE, and one verse evangelism, and lalo na ang pinaka-the best evangelism that you can share, ano? Your life testimony. May nabago ba? Kung may nabago, that's it. Share mo. Hindi mo kailangan dito, intellectual ka, magaling ka sa mga Bible verses. Added, ano yun, support. Pero yung nabago ang buhay mo, dati ganito ako, no? And then afterwards, hindi ko na ginagawa yun, o kaya unti-unting, iba na yung aking pananaw sa ganong sitwasyon. Kaya nga, ang ebanghelismo ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magbahagi ng mensahe ni Kristo. Ngunit ang bawat araw ay may limitasyon. Hindi natin alam ang buhay natin dito, tama? Ang mga tao ay may mga pagkakataon na baka hindi na muling magana. Ako lang ng kwento ko. Okay? Kaya, pakibasa ko yung naka-highlight na yellow. Ready, go. Amen. May nangyari na ba sa inyo ng katulad na ganyan? Napalampas natin tapos nalaman natin nawala, namatay yung taong iyon. Okay? Diba nakapag-hinayang, nakapagsisisi sa nagawa natin na dapat bago pa man lang siyang binawian ng buhay in any forms, na-share natin. Marinig lang yung Christ died and He arose. Diba? Yan yung gospel message Tapos, ano nangyari sa iyo? Dati ako talamak, kasugan, dati ako talamak sa bisyo. Ngayon, binago na ni Kristo. That's the best tool na pwede nating ipahagi. Kaya nga, parang isang tren na dumaan sa isang istasyon. Sumakay na kayo LRT, di ba? Lahat dito nakasakay na. Sinong hindi pa nakasakay? Ha? Nakasakay na. LRT1, LRT2. May susunod pa, MRT3. Tama ba? 7, yan. Parang may nakakita kong post na libre yung sakay MRT3. Di ba, pag dumaan na yon, naiiwan ka, hindi ka makakahabol. Hindi ka makakahabol sa bilis at hindi pwedeng huminto yun. Hindi pwedeng huminto yun. Kaya hindi mo na mababalik ka ng trend na yon. So, ganun din sa evangelism. Pakibasa po yung naka-highlight. Ready, go. Yun. Makakanta na lang tayo. Sana maulit muli. Igari Valenciano, no? Tapos huwag nyo na kantahin yung pagdating ng panahon. Kundi sa tamang panahon. Okay? Hindi natin sinabi ang mensahe ni Kristo sa isang tao sa tamang panahon. Sayang. God is a God of many chances. Mga kaibigan nyo, katrabaho nyo, ang tagal-tagal mo na sa trabaho mo, tapos, malalaman, ay, born again Christian ka pala. Napento ko naman sa inyo, di ba, yung estudyante ko.
Hindi nga ako nagsasabi na, pero sa pagtuturo ko, nanonotice niya. Kasi Kristiyano din siya. Hindi niya tinanong na, Kristiyano ka ba, sir? Tinanong niya, pastor ka ba, sir? No. Doon pa lamang, di ba? Yung way, action, sa salita, parang gano'n din tayo. Hindi ka baliktaran. Kristiyano ba ito? Alam naman natin pag sinabing Kristiyano, born again Christian yan, no? Kasi maraming sabing Christian eh. Catholic Christian. So born again Christian sila. Kaya pag nag-fill out kayo ng resume or lagay nyo, born again Christian, Baptist. Yan. Okay. Very specific. Kasi may mga Baptist din na parang hindi naman born again. No? By mere religious affiliation. So, paano natin ito sasabuhay? Ngayong linggo, everyday, baka may pagkakataon po tayo, na hindi pa natin nakakausap, lalo na yung ating mahal sa buhay. Ha? Kaya ilang taon na. Yes, siguro, minsan bumisita sa ating church, sa ating fellowship. Then afterwards, wala na. Tandaan niyo yung Jerusalem? Ano sumunod sa Jerusalem? All Judea and Samaria. Papalayo ng papalayo. Sabihin, kung sa konteksto ng pamilya, sa atin, sa paligid, yung pamilya, yung mga relatives, kapitbahay, community. Mamaya, mag-share sila Yana. Sila Andre, sila Eunice. Nakita niyo yung post ko, sinend ko, mga kabataan na nag-preaching sa street. Street preaching, mga kabataan, youth. Kaya niyo ba yun, youth? Ha? Hiya ko. Baka magaling lang tayo sa loob ng church, ministries. Pero hindi naman masama yun. Kaya dapat yung the best. Nakita niyo mga youth na nag-preach sa street. Galing. Meron nga maliit eh. Parang 3 years old lang yata yun. O grade 1, 6 years old. Galing. Basta wala lang tayong love gift po. Just share. Parinig ang Ebanghelyo ni Kristo ngayon. Pesto tayo dyan, no? Sa may taas. Focus lang tayo dito sa fortune. Saan na muna dyan sa bundong palay. Ang pag-akit lang natin dyan, dadaan lang tayo. No? Dito muna tayo sa fortune. Kahit tingin natin, walang resulta nangyayari. Alam niyo po ba, si Abraham Hudson, kilala niyo po yan? He was a missionary to Burma. Dating Burma, ngayon Myanmar, ay iniwan niya ang kanyang maring kalagayan o kanyang kaya sila. Pero mas pinili niya yung mangaral sa Burma during that time, 1812. Ngayon Myanmar. Sa loob ng maraming taon, no? Ilang bang taon yon? 6 na taon. 6 years. Sa wakas, meron siyang isang share ng gospel at na-convert. At ito ay naging pastor. Hanggang sa matay siya, isa lang. Pero after ng kanyang kamatayan, dumami yung mga simbahan. 100 churches at libo-libong mananampalataya. At tinrace iyon, mga churches na yun, nagsimula sa isang convert na ang ginamit ng Lord ay si Adoniram Hudson, a American Baptist missionary. Galing, no? Isa lang, pero afterwards, ang daming mga mananampalataya ang naligtas. Kaya after pa tayo sa resulta, God
He'll work it for us. Sabi nga, He who began a good work in you, in us, He will complete it until the day of Christ's return. Okay? Kaya sa mga may pag-iisip na wala namang nangyayari, kasi they are after the results. And they are not after, no, God's assignment to us, mandate to us. Pangalawa, ano yung una? Pagkakataon ay limitado. Pangalawa, ang pagkakaibang itinuturo ng mundo. Yan. Hindi man yan theologies, doctrinal teachings, mga ibang teachings yan, philosophies in this world. Minsan nakukuha natin yan eh. Huh? Like for example, ano ba? Yung enjoy your life to the fullest. Fullest. Ano ba? YOLO. Ano yung YOLO? Ano yung YOLO? Ha? Ano yung YOLO? Once. You only live once. Diba? You only live once. Kaya enjoy na. No? Happy na. Ay sabi din sa Ecclesiastes Ecclesiastes lang bang may sulat ng gano'n? Na mag-happy, enjoy kung ano yung iyong pinagkahirapan. Saan tayo mag-enjoy? Sa mundong ito? O after this life, in this world, this is in heaven. Kahit tayo na sa mundong ito, must be anchored in heaven. Kaya, how beautiful are the feet of those who bring good news. The world's message is different. So, sa mundong ito, maraming mga mensahe at katuruan. Kaya marami ang naliligaw. Kaya, na-prophesied na rin, was foretold, that many false teachers, ibang nakadress a sheep clothing, but they are what? Wolves. So, sabihin, yung kailang mga tinuturo at sila mismo ay delikado sa napaniwalaan. Lahat ng ito ay naglalayong magbigay ng kaligayahan, kasiyahan, at kasagutan sa buhay. Kilalang prosperity gospel. Pero ang katotohanan, walang kahit anong mensahe na magbibigay ng buhay na walang hanggan, maliban kanino? Kay Kristo. Kasi ang mga tao hanggang talaga ay comfort, gumaang ang buhay, gumagana, yumaman. Hindi masama po yan. Tama? Nagiging masama lang. Ano yung message natin last Friday? Nakafocus na tayo doon. No? Nakafocus na tayo sa nagbibigay ng mga bagay na yon. Tama? Kaya mga ministers, ang sabi sa atin, focus tayo sa may-ari ng ministries. Hindi sa ministries. Kaya nga, pakibasa po. Ready, go? No? Alam mo yun? Di ba natin nakikita, nagdiriwang siya, literal na. Pero sinabi ng Biblia, kung naniniwala ka sa Biblia, ang manghel ay nagdiriwang. Bubuni, pag mayroong kahit isa man lamang, na naligaw o lost, di ba? O passion for the lost, love the lost, yung ating sin. Alam mo yun, pagdating mo sa langit, you'll be crowned. Soul winner's crown. Diba? Meron doon. Parang isang tao na nawawala sa disyertong walang mapa. Tapos may dumating, may dala-dalang mapa. What do you think doon sa walang dalang-dalang mapa? Siyempre lalapit siya doon. Kasi naliligaw siya eh. Yan nangyari na ba sa inyo? Parang si Sis Ai kapon, medyo naligaw. Yung pala, doon lang pala ang daan. No? Nag-waste siya. Kaya yung waste, one times waste
in time eh. Waste of time. Kaya, mas maganda yung Google Map. Pero sometimes, iba din, no? Kaya, in terms of spirituality, ang mapa natin ay ano? Ang Biblia. And the Bible's uh, characters, center character, no, is Christ. Pag nakita niya isang taong may mapa, ang kanyang mga mata ay sumisikat ng kagalangan. Okay? So, sabay-sabay tayo. Ang pagdadala ng Ebanghelyo ay parang pagbigay ng mapa sa isang taong naligaw sa buhay. Ang mensahe ni Kristo ang magdadala ng tunay na direksyon sa buhay ng mga tao. Kung paano ikaw ay i-direct. Sa tingin mo kaya, kung hindi ka na pakilala sa Panginoon, hindi ka na direct ng Panginoon, what do you think? Ako siguro, nabanggit ko na yan before eh. So, ulitin ko ulit. Dahil ako'y suga pa sa sugan, baka, namatay na ako, nakipag-away, binaril, sinaksak. Dahil di, pera yun eh. Ang Diyos ko ay pera. Ganon. At marahil, kung may pamilya man ako, puhugin ang aking mga anak. Di ba? Palaboy. Kung ano rin ang magulang, ganun din. Tama? Kasi hindi mapuputol yung talikala ng kasalanan ng ginawa ni Satan sa pamilya. Kaya nga, si Satan, pamilya ang kanyang tinatarget. Okay? Pero kung naging mananampalataya, isa sa membro ng pamilya, claim the Bible verse, Acts 16:31. But do not claim it without effort. Sabi yan? I claim Acts 16:31 that, me and my household will be saved. Parang sa ano rin yun, sa Joshua 24:15. I will serve the Lord. Basahin niyo Acts 16:31. Yung kwento ng Philippian jailer. At simula sa Philippian jailer, Roman, unbeliever siya, unbeliever. And then afterwards, na-share ni Paul, buong sambayan niya ay naligtas. Sabihin, may gagawing effort. Kung puro prayer ka lang, tapos wala kang ginagawa, ay kulitin mo. Sabi nga sabi, kulitin niyo eh. Pray niyo lagi. Makukulitan din yan. Para tayong mga, katulad ng, persistent woman, yung lapit ng lapit sa judge, hanggang sa makulitan yung judge, ito na yung sagot na hinahanap mo. Ang kulit mo eh. Kaya sa araw-araw na pagharap natin sa mundo, ilahad natin ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo na nagbibigay ng tunay na sagot sa mga hinahanap ng tao. Anong kalimitan hinahanap ng mga tao? Fame. Kaya pag kumawit pa yan ng fame, pasigaw na, fame! Wealth, kayamanan, status sa buhay. Kaya parang nakuwento si Brother Bitoy, pagka, mga alumni, homecoming, na gano'n, di ba? Pasikatan eh. Diba, ganyan, matataas na naabot, mayayaman na. Kaya ako rin, hindi rin ako maatin sa mga ganyan. Gastos lang yan. Okay? Nagawa't maganda yung makita ulit yung mga kaklase or teachers. Pero kung sentro na eh, na ganito, si ganyan, tapos siya pa yung panauing pandangan. Di sila na. Di wow. Kaya nga, hindi ang fame, wealth, o status ang magbibigay ng kahulugan, kundi sino? Si Kristo lamang. Tandaan niyo yan, mga kapatid, hanggang sa huling hininga natin buhay. Pagpanghawakan niya, si Kristo lamang. Kaya tiniralan namin kagabi sa KTV, yung legacy. No? Kapag ikaw ay nakaburol, o kaya nakremate, tapos nag-necrological service,
At ang mga binabanggit ay mga kabutihan, kadakilaan, katapatan ng Diyos sa buhay natin, no? Tayo himlay na. Di ba? Legacy yun eh. Yun ang tunay na legacy. Hindi yung marami kang yaman na iniwan, ari-arian. Hindi po yun. Hindi yan madadala sa langit. Kundi yung mga bagay na may value sa langit. Okay? Alakarin mo yun, patay ka na, nilulahati pa ang Diyos. Di ba yun ang sinabi ng Bible? Kaya sabi ni James, ay ni Peter, sa inyo, 2 Peter 1:15, na lahat ng bagay na ito, ginagawa ko upang maalala niyo pa rin ako kung ako ay pumanaw na. Tandaan yung 2 Peter 1:15. Ayun na, pangatlo, mga kapatid. Medyo mabilis tayo nun. Ang pangailangan ng pagtugon. The need for a response. Okay? The need for a response. And how can they hear without someone preaching to them? Share ko lang kayo ng mga kwento, no? Ng mga kilalang preacher o evangelist. Siguro, sinong kilala nyo na evangelist na naabutan nyo? Evangelist sa US. Billy Graham. Pag bibili kayo ng Mango Graham, alalahan si Billy. Si Billy Graham, isa sa pinakadakilang ebanghelista, o pinakakilala rather, na ebanghelista sa kasaysayan. Alam ba, umabot siya ng 99 years old? Sayang na eh. Di pa umabot ng 100, no? Kung sa atin yun. 100,000 yun. Pesos. Ngunit bago siya naging mangaral, mga Sunday school teachers, mga children ministers, teachers, eto ano po si Billy Graham ay binahagi na ng isang Sunday school teacher, ng ng gospel. Kung walang taong nagbahagi kay Billy Graham, what do you think? Maaaring hindi niya nagpangaral ang ebanghelyo sa milyon-milyong tao. Ano po ang aral na tinuturo sa atin dito? Tandaan, hindi natin alam kung sino ang gagamitin ng Diyos mula sa isang simpleng pag-anyaya. Meron tayo laging may invitation. Na ilang percent yun? 61% chance to remain in the church. O pagbabahagi ng ebanghelyo. Okay. Importante po yung ibinahagi na ebanghelyo sa atin. Secondary na lang yung nagbahagi nito. Okay? Pero we appreciate pa rin yung nagbahagi sa atin. Kasi may mga nagbahagi sa atin, marahil naiba na ang kanyang pananaw, naiba na ang kanyang buhay. O mapalad tayo kung talagang nanatili pa rin siya sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? O ito, isang simpleng tricycle driver. So, may isang pastor sa probinsya ito, no? Palagi sumasakay sa kanya, sa tricycle niya. So, sa bawat biyahe, si pastor nagbabahagi ng kaunting talata at nag-iiwan ng gospel tract. So, makalipas ng ilang buwan, sabi ng driver, Pastor, binabasa ko po ang inyong binibigay na gospel tract. Gusto ko po makilala si Jesus. So, nang maglaon, alam na natin, na-save ang driver at naging leader pa ng isang maliit na Bible study sa kanilang barangay. So, anong connection nito sa ating talatang pinag-aaralan? Hindi kailangan ng malaking entablado upang magamit ng Diyos. Anong kailangan? Kailangan lamang ng pusong handang magbahagi. Okay? The best thing that we can share, no, is the gospel of Christ.
wala na pong iba. Okay? Through our lives. Ang dami pang mga kwento ng kangang gawa ng Panginoong Jesus. Isa, si John G. Patton, nagmisyon sa isang isla na kilala noon na kumakain ng tao. Cannibalism. Marami nagsasabi, huwag kang pumunta doon, delikado. Pero sabi niya, kung si Kristo ay namatay para sa kanila, handa rin akong ibigay ang aking buhay para maipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Talagang harakiri, kumbaga sa Japanese, no? Patay kung patay. So marami sa mga tribo ang kalaunan ay tumanggap kay Kristo. So ano po ang relasyon nito sa ating konteksto, sa ating teksto? Tandaan, maraming mga taong hindi makaririnig ng Ebanghelyo kung walang handang magsakripisyo upang dalhin ito sa kanila. Narinig na ba ng inyong Jerusalem? Yun na, ang Ebanghelyo ni Kristo. Sino ito? Member ng family niya? Ang lulungkot, baka hindi pa? Ay, wag naman sanang mangyari yon. Kaya nga, walang tao na maliligtas na hindi naririnig ang mensahe ng kaligtasan. Tandaan, naririnig lang ha. Naririnig lang po. Hindi natin after yung mag-pray to receive. Mas maganda nga din yun. Magandang testimony na nag-pray to receive. Pero ang pinaka-trabaho po natin talaga ay marinig nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang naririnig, ito ay nangangailangan ng pagtugon. So, ang bawat kaluluwa, basa po tayo, ready go. Ang bawat kaluluwa ay kailangang marinig ang tinig ng Diyos at tingnan nyo, hindi naman tayo na may minute eh. Diba? Hindi naman tayo kasi after sa result. Ang task natin, ang mandate natin, no, is to share, no, and hear them. Hear ye, no? The salvation message of the Lord Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Kung ayaw nila marinig, so be it. Huwag tayong wala ng loob o malungkot, lubha. Part na yan ng ating pagkatawag, mga kapatid. Alam mo, pag nag-share ka, nasa iyo ang gabay ng Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon, lahat. Spiritually. Sipin mo na lang kung may emergency sa isang bahay. Parang si Sis Malo, last time, no? Pinala natin, emergency. At iba na yung mukha niya eh. Iba na. Eh pagdating doon sa babagsak na yung kanyang BP. Kaya sa sobrang ko naman emergency, no? Ma-counterplan na ako. Doon sa Masinan. Papunta dito, bit-bit na lang. Buti awan ng Diyos, huminto sila. Dahil alam nila emergency. Dahil doon yun sa may mampugan. Kaya iikot pa ako sa layo. Parang iba na ang kulay din ng sismal. Kaya nga, ang tao sa loob ay hindi makalabas. Ngunit ang telepono ay hindi ginagamit. Kung walang tumawag para magbigay ng solusyon, paano siya makakaligtas? Kaya napakahalaga talaga ang pagpapaabot ng mensahe. No? Iko-communicate natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang sinasabi, ang Ebanghelismo ay parang telepono. At ang mensahe ni Kristo ay ang tawag na magdadala ng kaligtasan. Okay? Kaya minsan yung telepono natin, naka-silent, no? May tumatawag. Ibig sabihin lang, let's communicate each other and then let's communicate Christ to others as well. Kuha niya? And huwag natin hayaan hindi maninig ng ibang tao ang Ebanghelyo ni Kristo. Tungkulin natin ito bilang mga Kristiyano. Kristiyano ka? Buti pa, sino sumagot si AJ?
Galing talaga, Jay. Huwag ka nang iyak, Jay, ha? First time niya mag-testimony, naiyak pa. No? Susunod, hindi naiiyak si AJ. Tatawa na yan. Kaya ang pagdala ng mensahe ng kaligtasan ay isang responsibilidad na hindi natin pwedeng iwasan. Okay? Kung pinahihiya mo ako, sabi ng Biblia, ng Panginoon, kahiya din kita sa harapan ng aking Ama sa langit. Nahihiya ba tayo mag-share ng gospel? Sa panahon ng lahat ng distractions at kantuhan ng mundo, nananatili ang isang napakalagang misyon. Ano po yun? Pakibasa. Ang ebanghelismo. Soul winning. Witnessing. Ang evangelism ay hindi isang side project po. Ito po ang layunin ng buhay ng bawat Kristiyano na nakay Kristo. Kaya nga, Kristiyano. Ang root word niyan, Christ, Kristo. Kaya kung hindi ka nag-evangelize, hindi ka maging part ng evangelism, don't say that you are Christian. Sorry for that, but that's the logical truth in the Bible. Okay? You're just mere sympathizer. Though we are in the Christian country, but biblically speaking, we're not a Christian. We do not part of Christ's redemptive plan or purpose. So, let's call everyone, including me, to action. Ngayong linggo at araw-araw, tandaan natin. Pakipasa po. Ready, go! Kataon ni Kristo. Yan. Pangalawa, sa buhay, maging alam niyo, doon pa lang pala sa pananalita natin, manonotice na ng tao. No? Manonotice na. At pangatlo, kung may sa buhay mo, huwag mag-atubili. Huwag mo naman sasabihin, teka ha, tawagin ko si pastor, parang isang grupo, dadalhin nila kay, alam mo na, kaya sabihin, hindi sila makapag-share eh. Ha? Parang sinasabi, bawal kayo mag-share. Yan lamang may hiwaga ng Diyos. Oh, wow. Ano kayang gospel meron sila? 100% hindi yan gospel ni Christ. Kapag sasabihin, dadalhin ka pa kay ganito, ganyan. Ha? You can share it. May nabago ba sa buhay mo? Yun unahin mo i-share. Kung sabihin, hindi ko alam yung John 3:16. Okay lang yun kung bago kumanong pataya. Kasi yung John 3:16, yan yung central verse ng Bible. Na talagang kabisado ng manong pataya. Eh, kung bago ka pa lang, talagang hindi mo masyadong makabisado yan. Kasi nga, kahit di manong pataya, kabisado yan eh. Tama? Kaya why evangelism matters more than ever. Yan po yung title ng ating sermon message about evangelism. Soul winning and witnessing. Okay? So, mga kapatid, share tayo ng gospel ni Christ. Mamaya. Sabi nga ni Abby, Father's Day ngayon. Inuna na natin last Sunday. Ha? Inuna na natin last Sunday. Saglit lang tayo, mag-share tayo. Mag-preaching tayo dyan, street preaching. Kaya nila Eunice yan. Talo si Andre. Grabe, nagano pa yun. Tapos habang si Yana nagbabasking, no? Wow, ang gandang pakanan. Daming mag-aano yun, manonood sa atin. Ang Lord talagang dapat nating expect na manonood. Okay? So, then, tracts distribution tayo. Dito lang tayo. Bisitahin din natin yung mga nawawala.
Hihina na ata. Okay? So, by God's grace, we can do it. Amen? Yes, Lord, salamat Panginoon sa palalang ito na kami ay iyong mga lingkod na dapat ibahagi si Kristo sa iba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayun, siya nga na sa patuloy na inaral natin na patungkol sa kahalagahan na evangelism. Sa puso't isipan natin na mag-soul winning din. Hindi lang po yung evangelism, but also pag-share ng gospel sa mga kilala natin. Bilang Christian, hindi lang natin silohin tinatawag sa atin but also to cherish for others. Kaya nangyayari ako practice na tumayo magpapatuloy siya ng Panginoon. Sinilas kasi salamat natin mabuti natin sa atin prayers na sinapad ko.
Wala tayo may pagkakalikman, wala tayo perfectong buhay, wala tayo perfectong boses, pero ang kanya lang ng mahatid namin sa Panginoon ay yung papuri ng kaya naman. Binabalik namin ang lahat ng mga pagkakapos sa Panginoon sa pangalaman ng Diyos. Amen. To be all of God. To be all of God. To be all of the Lord. Ngayon po idura po tayo sa ating pagbabalag na ito po sa ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And as we give sa ating Panginoon, it is a testament of trust. Tithing is a testament to our trust in God's providence. It's clear that we believe in His ability to provide for us, even we willingly to let go a portion of our resources. And so graciously, ang ating Panginoon na portion of our hard works and blessings binibigay natin sa Kanya, and a full blessing that He entrusts sa atin. And this is an act of draws or paglalapit sa us to closer to Him and strengthens our faith. And it's also an expression of a heart of gratitude. It is an expression of our gratitude for what God has done in our life. It is an act of acknowledging His goodness, faithfulness, and provision. When we give with a grateful heart, we cultivate a mindset of abundance and recognize that everything we have comes from God's hand. Kaya gawin po natin. Oh
po sa Praise God from whom praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Kaya po yung maraming Diyos, maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa amin sa mga bagay nito. Yung patuloy na pinapadala sa amin ng pagpapala upang maging nagamit gamit minsan naway sa fortune sa pagpapala po Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, mo tulong ng puso maging matapat. Ay may ulit sa iyo ang bahagi ng mga pagpapala na binibigay sa amin. Patuloy po kami humihingi rin ng kalakasan sa aming paglalang buhay, sa mga businesses, Panginoon, patuloy mo po pagpalain ang bawat isa sa aming Panginoon po. Sa ganoon, mga bagay na yung lubos na pinagkakatiwala sa amin, yung namin sa iyo, Panginoon, at makita ng iba kung ano ang yung pagpapalang ginagawa sa amin, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung makarapura at tayo po bago sa ating mga announcement ng ating church. Attendance po ng ating worship service last June 14, ang adult youth ay 25, at ang children ay 8. Ang adult time naman po last Sunday ay 25, ang adult youth, at ang children ay 8. Last prayer meeting on June 19, ang adult youth ay 16, at ang children ay 4. Attendance naman po kahapon ng children ministry with support ko ay 10 sa Book of Fire at 11. At lagi po natin nagdaranan. Pray na pag-child away, he should go, and when he is old, he will not depart from it. Attendance din po ng music ministry kahapon ay 13 at ang KTV ay 6. Sa darating na prayer meeting ng ating presider si Mrs. Perna at ang devotional ay ang ating pastor. Ang ating worship presider sa next Sunday sa June 28 ang ating presider si Mrs. Winnie Go at ang ushers and morning greeters si Sis Rhea and Sarah Naonia. At ang key ministers next week ay si Mrs. Marilugo and Shana Go kung okay na po yun. Ang scripture reader next Sunday ay si Brother Roland Go. Birthday ni Brother Raymond at si Mrs. Marilugo. Ay, wedding anniversary ito. Sorry. Wedding ano. Ako naroon sila, sarili na yung pagbati ng nawa, maging okay na yung kanilang kalagayan. At patuloy natin silang ipanalangin. At ang thank you for our giving and offering last June 14 ay 6,950. At patuloy ang ating kapel tinapay ng buhay every Saturday from 5:30 to 6:45 dito sa ating house church. Patuloy rin ang pasasalamat ng ating church sa patuloy na ginagamit na Panginoon upang maging kabahagi sa ating ministry of biscuits. Maliit na bagay pero malaking tulong para sa ating church. Mamaya po, meron po tayo after our worship service. At mamaya po, ang ating 24th Evangelism Day is June 21, 4 p.m. up to 5:30 here at Fort Hill. So let's pray this part of sharing. 2 years na yan. Ba? Almost 2 years na.
2 years na natin ginagawa from our start. Ano ito second anniversary ating releasing day. And nawa maging kabagi po mga puso sa atin mamaya po. Welcome visitor, bisita po ba tayo sa ating kalagitnaan. At ang ating mandate for us are great commission sa ating Panginoon that we must invite someone to the church and share the gospels to them as we reserve seats for them sa ating mga kaibigan, kapamilya na wala po po dito. At kung wala na po ba tayo pang balita, darapo na tayo sa ating congregational prayer event. Announcement. Announcement po ito ng last meeting. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagkaroon po kami ng coordinators meeting last June 14. Bali, nag-start po kami ng 1 p.m. Ang napag-usapan po ay sa Sunday or this Sunday po, announce po yung napag-usapan namin last meeting na gano'n po. Then, yung last Sunday po ng buwan na to, yung quarterly congregational or membership meeting po natin. So, sa Sunday na po yun. Then, yung sa Young Adult CG, so hindi na po kami ni Brother Adan ang mag-handle. Si Sis Ay na po ang magtuturo sa inyo. Sa Young Adult halong naman po, halong discussion, si Sis Maru po ang sinadjust ni Pastor na mag-handle. Then, Young People Huddle discussion, si Brother Andre po. Ang young adult or young people po ay dapat mag-usap o gumawa ng plano para sa mga gagawin mga activities o mga si Sis Ray at saka si Brother Andre po ang mag-uusap. Then sa Mother Ministry, si Pastor po ang magbibigay ng materials para sa Bible study. Then, mag-meeting pa po kami mga mothers para sa aming second half. Sa men's ministry naman po, patuloy po na ipag-pray yung mga tatay. And parang nag-planting po sila na visitation sa mga tatay. Sa maintenance, maintenance po ayusin ang stage. Systematic at house chart ayusin. Bintana, window, screen, papalitan ang screen ng inodoro, sa inodoro po, yes po, ng sila. Pintuan sa taas ayusin. Suggestion, magbigay ng magkakaroon ng inventory sa house church po dito, yung lahat po ng gamit po. Music ministry, cable with wire, bibili po. Yung mixer, papagawa ulit po. Lyrics na line up para sa worship ay isisend natin sa GC bago po Sunday po, kailangan makakongin. Worship service, same pa rin po. Mag-a-assign na maglilista ng mga gamit sa church weekly monitor. Lorraine, Zoe, at Alisa, sila po ang mag-monitor po lahat ng gamit dito. Weekly yun, kailangan nilagay lahat ng gamit. Donation ng mga gamit every family. Sino may mga gamit na hindi na ginagamit sa bawat family, pwede po mag-donate dito sa church natin. Para magamit dito. Basura. Cover 1, last payment, family retreat. 500 po pa rin po. Tapos yung may trabaho po ay 600. October 1. Last deadline. Deadline po ng pag-ululog po. Children Ministry,
Bibili ng jack para sa juice. Yan lang po ang aking pinag-usapan ng maraming tanong. Kaya sa report pa po namin napag-usapan. Sa Sunday, pero okay na. Yung financial report, I report sa Sunday, congregational membership meeting at based na month of May ay meron na tayong may sisimulang tawag ito, deposit sa bank sa name ng church. So, di ba last Sunday na sa Sunday, no? Sana may follow up na natin yung month of June. Okay, para ipapasok na lang yung pagka nagawa na yung mga expenses, tapos papasok na lang yung billing na exactly para alam na agad din kung magkano ang mas natitirang pondo at ayun ang ibibigay sa mga designate na hahawak ng pera. Okay? So, hindi naman automatic sa treasurer, depende sa deacons kung sino ang o sa amin, sa deacons, of course, because alin namin, sa amin, approval. sino yung in charge sa paghawak ng ating church fund. Ano pa? So mamaya, alas 4, dito tayo sa Fortune. Okay? So, magdaan tayo na i-trip ko ulit ko sa ano yung tatlong ito sa Andy Rice. Okay, so wala na. Wala tayo tumayo. After this, diretso tayo sa group discussion group. Wala muna tayong recession na. Let's pray. Meron pang prayer concern? Maliban sa good health. That. So, pag-ilan pag-pwede is malo, pang may mga karamdaman. Okay, let's pray. Salamat Panginoon. At kami nasa punto ng mananalangin sama-sama at tutulong sa ito. At tinatas namin ang buong mundo sa kapayapaan. Especially Lord, kung Iran at US with Israel, totally magkasundo na. Mag-end na yung war. Huwag naman, may mga balita naman na isasarado yung street foremost dahil hindi natugon yung usapan of negotiation. Kaya Lord, ang pumagitan patuloy with them. And also Russia versus against Ukraine, matapos na rin po itong gera nila. At iba pang mga bansang may disputes sa land, seas. O Lord, kayo po ang Diyos ng kapayapaan at kaisa. At isa lang, pag-ibig. Kayo ang lumikha ng lahat. Bagay, lalo na ng tao, ligamong sa inyong wangis. At dalayan ko, Diyos, ng bansa, sa katatagan kayo sa kapayapaan, bansang Pilipinas, at mo ang political situation namin, Panginoon. Dalayan namin na lumabas ang katotohanan o Diyos sa mga scandals ng korupsyon, sa impeachment, at sa lahat pa ng aspeto na kung saan nagkakaroon ng kaguluhan. Dalayan namin o Diyos na maranasan namin na ang bansang Pilipinas ay maunlad na, Panginoon. Hindi na nangingibang bayan o nangingibang bansa para mas mainang trabaho o kita. Hindi pa lang sa bansa ay mararanasan natin ang aming hinahanap na pagsunod sa buhay. Lalo na Panginoon, pag-unlad sa pananampalataya at buhay spiritual.
i-anchor mo ang aming buhay sa iyong layunin, Panginoon. Hindi sa mundong ito na kung saan nagiging o nakita wala talagang katiyakan, kundi sa inyo lamang, Panginoon. Salamat sa mga mensaheng daan, O Diyos, kami dapat maging matatag dahil marami pa kaming kakarapin at dadanasin hirap, pagsubok, at temptation para kami ay manipos sa kalamputan. Kaya Lord, kaya po patuloy nagmobile sa bawat isa, sa bawat pamilya, presented today, sa mga nasa FB Live, at bigay mo naman, pagdala mo kami, Panginoon, ang mga pangangailangan sa araw-araw. At patuloy na makilala at mga yan sa aming buhay, pamilya, at komunidad sa aming kinabitilan. At sa lahat ng tao na aming kakilala, ay paibahagi namin si Kristo. Pagpalain mo, mga trabaho, negosyo, talento, skills, meron kami, Panginoon, upang may pagkuhanan kami ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, pananalapi. At sa iyo lang kami umasa, Panginoon. Nagasin namin ang mga kapatid ng kalamdaman, si Malo, dahil po, dalangin namin, umigin na ang kanyang lagay, at masolusyonan talaga sakit ng kanyang iniinda, Panginoon. Maging iba pa. Dalahin ko, Diyos, panguna mo, O Diyos, sa darating na linggo sa aming congregational membership meeting, na wadaluhan ng bawat miyembro, ng bawat may concern, ng bawat may pag-iibig sa inyo, O Diyos, ang gawain ito kung saan ay makita namin ang aming mga responsibilities at ang aming layunin bilang iyong mga anak, alaga, at miyembro ng Iglesia mo, Diyos. Maraming salamat. Wala mong huddle group at dahil na sa hapon ang aming evangelism day. 24, 2 years. Thank you, Lord, for the sex sustenance. Salamat po na kami nagpapatuloy o Diyos sa gawain. Maraming salamat. Ito po ang panalangin sa ngalan ni Jesus. Tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagligtas ng Kristo ng ating Panginoon, at ang makimbis ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at pagkakailanman. Amen. Amen. Let us show our love for Jesus. God bless us. Good morning. Magbalian po tayo.